Pwede pa din ba daw siya maging wholesaler kung sa supermarket lang siya namimili or sa mga groceryhan? Of course, pwede. Kasi yung kung mag-wholesaler ka, aside na marami kang magiging supplier na from panel trucks o doon sa mga dinideliver talaga sa'yo from suppliers or mga distributor, pwede ka pa rin mamili sa mga groceryhan provided na mura yung bili mo. Tsaka pag wholesaler ka kasi, iba yung patong niya kaysa retailer. So, papatong ka lang ng konti para maibenta mo din siya ng mura doon sa mga end consumers mo. So, pwede kang mag-wholesaler kahit nasa groceryhan ka pa namimili ng mga stocks. Good morning mga ka-guys, good morning mga kasari. Today is Monday po. Ang pizza is October 23 na po, and kasagsagan po ng kampanya. Kumusta ang ating mga kandidato sa barangay? Pero hindi po yan ang topic ni Kuya AJ. Kasi ang topic ni Kuya AJ today guys is may ipapakita kong mga napamili namin kahapon. Pero bago yan, sagutin ko lang yung tanong ni asawa ni Boy Madiskarte Vlog, isang kasari guys sa from Davao City and subscriber din ni Kuya AJ. Nagtanong siya kung pwede pa daw bang ibenta yung nabili niya isang sakong harina. Isang sakong harina na pagdating sa tindahan niya guys, pagtingin niya is may mga meron na daw mga parang bukbuk ba or parang uod yung laman ng isang sakong harina. Lugi na si Mrs. ni Boy Madiskarte guys. Kasi ang sako ng harina, magkano ang sako ng harina ngayon? Tapos pagdating doon, baka luma yung nabigay sa kanya or old stock na galing doon sa bilihan. So advice ko sa iyo sis, ibalik mo sa binilhan mo kung saan mo binili yung isang sakong harina mo para hindi ka malugi. Di bali nang gagastos ka ng pamasahe pabalik pa doon sa tindahan kaysa sa ibenta mo yan, masira ka sa customers mo. And kahit ako man kung customer, makabili ako ng may uod, ibalik ko talaga sa'yo. So malugi ka. Instead na malugi ka ng malaki, ibalik mo sa tindahan na binilhan mo, sabihin mo na ito yung binigay ninyo na sako ng harina, may uod na. So pwede nyong palitan ng bago, pero kung hindi pwede, ipa-refund mo kung magkano yung binayaran mo sa isang sakong harina. And may karagdagang tanong pa siya guys, dahil yung last vlog ko is naka-mention ako ng pagiging wholesaler. Paano daw ba pwede pa din ba daw siya maging wholesaler kung sa supermarket lang siya namimili or sa mga groceryhan? Of course pwede, kasi yung kung mag-wholesaler ka, aside na marami kang magiging supplier na from panel trucks o doon sa mga dinideliver talaga sa'yo from suppliers or mga distributor, pwede ka pa rin mamili sa mga groceryhan provided na mura yung bili mo. Tsaka pag wholesaler ka kasi, iba yung patong niya kaysa retailer. So papatong ka lang ng konti para maibenta mo din siya ng mura doon sa mga end consumers mo. So pwede kang mag-wholesaler kahit nasa groceryhan ka pa namimili ng mga stocks. Ayan po. And balik tayo guys dito sa topic ni Kuya AJ, dahil may nabili kami ng mga pang-akit or pang-atraksyon sa ating mga kabataan. Unang-una guys sa aming nabili or dito sa nabunot ko o nakuha ko sa cellophane is itong ating slime. Itong slime natin na different colors, benta lang namin ito guys ng tig 10 pesos. Ayan po. And next is ang ating candy prank. Mabenta ang candy prank natin guys, 5 pesos pa rin. At saka next is ang ating mga cotton candies. Mabenta ito sa amin guys, ang mga cotton candies. Iba't ibang flavor po ito. 5 pesos po bintahan namin ito. Ilang lang ito guys, ilang araw lang ito. Ubos agad itong ating mga cotton candies, kaya dinamihan na namin. Siguro mga ito, 6, 7 ito guys, 7 packs or 7 bags ng mga cotton candies, iba't ibang kulay or iba't ibang flavor. Ayan. Ito yung pinagpipiestahan ng mga kabataan dito sa amin. Pag meron kami mga cotton candies, balik-balikan nila yan. And meron din tayong sticker.
sticker from BT21. Mabenta ito guys sa ating mga kabataan, mga teenager ang namimili niyan. Next is ang ating mga candy pa rin, fruity roll na candy. And next is dagdag tayo ng magnet na iba't ibang shapes. Meron na tayong stocks na magnet dyan guys. And ito is mga iba't ibang shapes pa rin ng mga magnets. And next is lollipop. Lollipop na malalaki. Binta namin ito guys ng tig 5 pesos. Si Masla and beer. Lolly gum. Lollipop na gum. Ayan. 5 pesos. At saka itong ating mga gum. Kula bubble gum. Kula bubble gum. Mabinta ito. Binta lang namin ng tig piso. Kung naaantok ka sa hapon, ito ang ibenta mo guys para mawala ang antok mo. Kasi balik-balikan ka ng mga bata nito. Piso lang. Ayan. Pawala antok. And next is ang ating mga stickers pa rin. Stickers candy ito hindi. Stickers, cards. Cards pala ito guys. Sorry. Sabi ni Kuya AJ is sticker. Cards pala yon. At saka next is ating bubble gum. Atong bubble gum guys. Bubble gum na chalk bubble gum. Mabinta din ito guys. Parang si Cola bubble gum. At saka next is ang ating walang kamatayang gummy. Lulu gummy ang binibili namin guys. Maraming gummy sa bilihan. Maraming brand ng gummy. Pero si Lulu gummy po ang magandang klase. At saka ano siya guys, malambot. At saka hindi siya nagpilit-pilit. Ayan. So mabinta ito. Huwag kang mamili guys. Huwag kayong mamili ng mga gummy na nagpilit-pilit na. Kaya malugi jud ka. Malugi ka kaya di niyo siya mabenta sa pirat-piraso kahit nagdikit-dikit na. So ibig sabihin na stock na siya or na nalagay siya doon sa storage na hindi siya akma sa kanyang tawag nito. Sa kanyang properties. Dapat kasi guys, may mga required may mga required temperature itong mga gummy para hindi po siya ma-expose sa init at saka hindi siya magdikit-dikit. Kasi ang tendency pag na-expose siya sa init at hindi maganda yung kanyang storage room, masira po ang gummy natin at saka magdikit-dikit, hindi mo na siya mabenta. Next is itong ating mabentang burger, gummy burger, mabinta ito guys. Ayan. So yun lang, ang dalawang klase lang ang gummy na nabili namin dahil ito lang din yung available doon. Actually marami talaga guys gummy doon pero hindi siya magandang klase. Kung hindi ka marunong mamili, ayan, makabili ka talaga ng hindi magandang klase na gummy. Ayan, so yun lang. Okay, wala na pala guys. Yun lang ang mga nabili namin guys na pang-akit sa ating mga kabataan, dekorasyon sa ating mga tindahan para lalong dudumugin na mga customers ang ating tindahan. And that's all for today mga ka-guys sa share ni Kuya AJ. I hope na nagustuhan and na-inspire kayo sa binahagi ko today. And bye-bye for now!